Hi guys! For today's video is tuturuan ko kayo kung paano magsaing. Let's go! Paano nga ba magsaing? So dapat may ganito, kaldero, rice cooker. Tapos pangalawang step, dapat may bigas. Tapos kapag magsaing ka, kuha ka ng takalan ganito para matatansya mo kung ilang takal yung sasaingin mo. So ako kasi 3 takal lang yung sinasaing ko. Maliit lang naman ang takalan to. Ayan. Kapag nakapagtakal ka ng gagawin mo, syempre huhugasan mo yung bigas. Hugasan mo siya. Ako, ang ginagawa ko kapag naghuhugas ako ng bigas, simple lang. Banlaw isa. 3 banlaw ko binabanlawan or hinuhugasan kapag nagsasaing ako. Malapit na tayo sa pinaka-exciting part kung paano mo talaga matutunan kung paano magsaing. Napakadali lang magsaing. Pangalawang banlaw na. Isang hugas na lang. Pangatlong hugas. Ngayon, kapag nagsasaing kayo, tatansyahin mo yung sabaw na ilalagay mo yung tubig. Kung gaano kadami yung bigas, for example, hanggang dito yung bigas sa kaldero or sa rice cooker, dapat yung tubig kaparehas ng kung gaano karami yung bigas. So ayan, kita nyo ba mga bossing? Kung gaano kadami yung bigas, dapat yung tubig ganun din para tansyado, hindi siya kulang sa tubig kapag naluto at hindi rin malambot kapag naluto. And kapag ready ka na, pag ready na to, kapag ready na yan mga bossing, kapag rice cooker yung sasaingan mo, ang unang gagawin mo dyan para hindi masira agad yung rice cooker nyo, pupunasan mo to yung ilalim kasi may tubig yan eh. Pupunasan mo yan. Pero kung kalan naman yung gamit nyo, pwede rin naman punasan, pwede rin naman hindi. Pero kapag rice cooker or electric, punasan mo para hindi masira agad. Tapos, ilalagay mo dyan. Then, tatakpan mo. Tsaka, mo isasaksak. Kapag nasaksak mo na, merong pipindutin dito. Pindutin mo lang isa. Then, nakapagsaing ka na. Antayin mo na lang na maluto siya. Kapag naluto na siya, pusa naman aangat to. Tapos, bili ka na ng ulam or magluto ka na ng ulam. Tapos, kumain ka na. Ganun lang kasimple magsaing. Follow for more.